Iimbestigahan ng Commission on Human Rights ang umano'y pagmamalabis ng mga pulis sa pagtaboy sa mga nagprotestang kuliglig drivers kahapon. Nanindigan naman ang lokal na pamahalaan ng Maynila na hindi umabuso ang mga pulis. Nagpapatrol, Jean Castañeda. May pagmamalabis ang mga pulis sa naging dispersal sa rally ng mga driver ng kuliglig kahapon. Ito ang idineklara ng Commission on Human Rights. Iimbestigahan ng CHR kung bakit humantong sa karahasan ang insidente at kung sino-sino ang dapat managot dito. Naging issue lang naman din kasi yung manner ng dispersal. Oo, di ba? For obvious lang na nakita natin na may mga ganoong pamamaraan ng pagdi-disperse na sa tingin natin medyo may kalabisan nga. Para sa CHR, excessive force ang ginawang paggamit ng PNP ng tear gas. Ang pagpalo sa ilang driver kahit nahuli na sila ng mga pulis. At ang pagsagasa ng truck sa mga nakahambalang na kuliglig. Maluha-luha si Mang Fernando nang ikinuwento sa amin na ang pagwasak na ito sa kanilang mga kuliglig ang pinakamasakit sa nangyari kahapon. Po sana na yung nasa ospital po ngayon, yun po yata yung mga kuliglig nila, yung mga nadurog. Kaya wala na, sugatan na sila, pagbalik pa po nila ng bahay nila, wala na po silang hanap buhay. Ikinatuwa ng grupo ni Mang Fernando ang gagawing investigasyon ng CHR. Balak din ng kanilang grupo na kasuhan ng mga pulis at si Manila Mayor Alfredo Lim. Nanindigan si Mang Fernando na sa hanay ng mga pulis unang nagmula ang pagbato sa kanilang grupo. Pero ayon sa Chief of Staff ni Mayor Lim na si Rick de Guzman, prinotektahan lang ng mga pulis ang kanilang sarili dahil binabato na sila ng mga rallyista. Umapila sila sa CHR na maging patas at tignan din ang karapatang pantao ng mga pulis. Bukas pa rin ang lokal na pamahalaan sa pakikipagdialogo sa mga driver na balak ipatawag ng CHR. Jean Castañeda, Patrol ng Pilipino. At nakahanda naman ang Manila Police District na harapin ang investigasyon ng Commission on Human Rights. Hindi rin sila nakitinag sa anumang kasong isasampa sa kanila ng mga kuliglig drivers. Nagpapatrol, Alex Santos. Patuloy na nasa kustodiya ng Manila Police District ang 16 na kuliglig drivers na nadakip sa magulong dispersal kahapon. Naharap sila sa kasong illegal assembly, direct assault at obstruction. Pero sigaw na abogado ng mga kuliglig drivers, dapat kasuhan ng MPD ng arbitrary detention at serious physical injuries dahil sa tinamong sugat ng kanyang mga kliyente, bunsod ng pagmamalabis umano ng mga pulis. There is no determination yet as to whether there is a probable cause against my client. If they are still here, then the MPD is liable for arbitrary detention. Pero sagot ng MPD, nakahanda sila sa anumang kasong isasampa ng mga kuliglig drivers. Git ng hepe ng MPD, sumunod sila sa rules of engagement at ipinatupad ang maximum tolerance. Normal lang na mag-conduct ng investigasyon para malaman po ang katotohanan. Pero sa amin pong side, naniniwala po kami, lalong-lalo na may mga kasama po na tayong nasaktan din. At yun nga ang resulta ng hindi po pagkakaintindihan ng dalawang panig. Pero hindi po hangad ng kapulisan na magkasakitan. Ayon sa MPD, 13 pulis na nasugatan at isa ang nasa malubhang kalagayan. Kanina, iniutos na ng MPD na paigtingin pa ang pagpapatupad ng Executive Order 16 at 17 laban sa mga kuliglig. Nasampulan agad ang 3-wheeled cart na bumibiyahe sa mga pangunay lansangan. Agad itong in-impound sa North Cemetery. Pero sagot ng mga pedicab at kuliglig driver sa Manila, hindi sila takot sa panguhuli ng mga pulis. Galit na galit po ako. Sa sinasabi ko po, hindi pa po natatapos yan. Mas lalo pa po kami lalakas dahil sa kanilang ginagawang pangdada sa amin. Umaasa pa rin ang mga kuliglig drivers na pagbibigyan sila, lalo't papalapit na ang Pasko. Alex Santos, Patrol ng Pilipino. Naninindigan nga ang mga kuliglig drivers na walang mali sa kanilang ginawang protesta kahapon. Sa halip, sinisi nila ang mga pulis sa marahas na pagtaboy sa kanila. Nagpapatrol, Ryan Chua. Gusto mang ipagtanggol ang ama, walang nagawa ang 10 taong gulang na si Benji kundi panoorin na lang itong damputin ng mga pulis kahapon.
Ngayon, higit sa sakit ng katawan, mas iniinda ni Alan Tayo, isa sa mga nahuling kuliglig driver, ang iyak at sigaw ng anak. Sakit din, umiiyak ako eh. Kasi mahirap yung hindi ko maintindihan kahit bakit, wala namang ako ginagawang masama. Takang-taka si Alan kung bakit siya hinuli gayong hindi naman siya lumaban sa mga pulis. Pero hindi siya nagsisisi sa pagdala sa anak sa rally. Ikinagalit naman ito ng asawa niya si Feli na bihirang makita ang anak buhat na maghiwalay sila ni Alan. Nagtaka ako, di pumunta sa akin. Kaya nagulat ako. Nalaman ko, hindi nga pumasok. Nagalit din ako na sinisisi ko asawa, pati kasama ng bata. Binisita ni Feli si Benji sa eskwelahan. Takot pa rin ang bata at ayaw humarap sa kamera. Nanindigan pa rin si Alan at iba pang kapwa kuliglig driver na tama lang ang ginawa nila at sinisi ang mga otoridad sa marahas na pagtaboy sa kanila. Kumikirot pa ang mga sugat ng menor de edad na si Roberto na nakaladkad pati warik. Nakita ko po yung mga kasama namin na nakakawawa na po. Yung mga iba pinapapalin na po. Parang pinaglilaban din po namin mga kasama po namin. Nanindigan silang itutuloy ang laban kahit wala sila ni pampiyansa sa piitan. Nandito na ngayon yung mga kuliglig na gamit sa hanap buhay ng mga nagprotesta, kumpiskado at hindi na magagamit tulad ng dati. Kaya gustuhin man nilang lumaya na, nangangamba naman sila sa buhay na naghihintay sa kanila. Ryan Chua, Patrol ng Pilipino. Nanindigan din ang mga pulis na maging sila'y biktima ng marahas na dispersal kahapon. Hindi lamang mga driver ng kuliglig ang nasaktan kundi maging mga pulis. Nagpapatrol Jerome Lantin. Halos wala pang malay si PO2 Adonis Aguila na makapanayam ng news team sa isang ospital sa Maynila kagabi. Hirap siyang magsalita matapos tamaan ng bato sa ulo habang itinataboy ang mga nagpoprotestang kuliglig drivers kahapon. Wala siyang suot na helmet noon at wala ring bit-bit na panangga kaya nagkubli siya sa likod ng kapwa pulis. Pero minalas siya at nahagip ng mga nagliliparang bato. 24 na tahi sa ulo ang inabot niya. Kasi galing sa taas eh. Bigla ko na lang naramdaman may malaking bagay na tumama sa ulo ko. Ipinakita din niya sa amin ang asul niyang uniforme na halos kulay pula na sa dami ng dugo. 11 pa sa kanyang mga kasama ang sugatan sa dispersal. Bahagya ring nasaktan ng ilang nagpoprotesta. Halos lahat ng kamera nakatutok lang doon sa pag-aresto sa mga nagrarally. Hindi sila nakapokus doon sa mga polis. Isa-isang bumabagsak sa likod. Ayon sa doktor, matindi ang sugat na tinamo ni PO2 Aguila sa kanyang ulo. Yung bungo niya nabasag, so nakalubog. If ever na mag-progress yung hematoma, magkakaroon siya ng brain compression which might lead to a permanent brain damage. Oobserbahan pa siya ng 2 hanggang 3 araw sa ospital. Jerome Lantin, Patrol ng Pilipino. At kahit nga nagkagulo na dahil pinagbabawal ang mga kuliglig sa Maynila, may ilang drivers naman ang pasaway pa rin at patuloy na pumapasada. Nagpapatrol si Jasmine Romero. Nang malamang mawawala na ang makuliglig sa lansangan ng Maynila, kinakabahan na si Aling Gloria. Ito raw kasi ang tumutulong sa kanya sa kanyang sakit. Katulad do ako, may sakit akong asma. Kahit na anong oras, nandiyan sila. Pwede kong matakbo sa ospital. Si Aling Angelita, kuliglig pa rin ang sinakyan kaninang umaga matapos mamalengke. Mas mabilis po kaysa hindi padjak. Pag marami kang karga, nakakatulong sa driver kasi magaang lang. At kahit bawal na ito, hindi pa rin mapigilan ng ilang driver na mamasada. Naabutan pa nga namin na bumabiyahe pa ang mga kuliglig sa iba't ibang parte ng Maynila. Aminado ang mga tsuper na malaki ang kita dito. Kada araw ay 5 hanggang 800 piso ang kanilang naiuuwi. Minsan, 4,000 piso pa kung madiskarte. Kaya karamihan, hindi ito kayang bitawan. Mga snatcher, mga nagbabago dahil ito lang hanap buhay nila eh. Sa kabila nito, marami na rin ang nagdadalawang isip na suportahan ang mga kuliglig. Kahit operator, nangakong magpapadyak na lang. Sumunod tayo sa Agos. Kung talagang ayaw niyang ibigay, wala, tanggapin natin yun. Kung hindi na-rehistro yan, ang problema natin ay pag nakadisgrasya siya, sinong hahabulin mo? Nanawagan din ng pulisya sa mga pasahero na i-boycott ang mga kuliglig. Huwag po nating suwayin ang iniaatas ng batas. Subakay po tayo doon sa mga legal. Iba-iba ang persepsyon ng mga tao pagdating sa mga kuliglig, lalo na kung hanap buhay ang pinag-uusapan. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, wala silang magagawa kahit masakit na ang mga nangyayari. Ang importante, nariyan daw ang batas at
dapat itong ipatupad. Jasmine Romero, Patrol ng Pilipino.